Aviation is a good career, no, para sa lahat ng may gusto talaga sa eroplano. Eroplano talaga, hindi mismo yung pagpipiloto. Eroplano, importante. Anong magandang course para magpiloto? Depende yan sa trip mo. Kung trip mo magbuting-ting ng mga bagay-bagay, edi ANT ka. Kung gusto mong mag-design, magaling ka sa math, kumbaga forte mo ang math, engineering, yun, aeronautical engineering ka. Pero if katulad mo ako na okay sa math pero ayaw nang masyadong math, tapos okay din sa sa non-math, English ganun, transportation ng PATS. Test yun. Pats, baka naman. Speaking from experience lang din talaga. BS Air Transportation ng PATS, napaka-flexible niyan. Kapag natapos mo itong course na to, the way I see it is after mo matapos itong course na to sa BS Air Transportation ng PATS, magiging qualified ka sa karamihan ng aviation professions. Kasi pasok yan sa flight dispatch, pasok yan sa air traffic control, air traffic controller, pasok yan sa airline management, pasok din yan sa customer service, sa airline, airport, mga ramp operations, no? Pasok yan sa engineering kasi may subject yan na airport planning. So, for me, BS Air Transportation ng PATS yung the best mix ng everything aviation. Alright. So, sir, bakit hindi mo po tinuloy pag flying mo? Hindi naman sa hindi ko tinuloy. Wala, ganun talaga nagkulang sa finances Yun yung hirap din sa kapag dinesisyonan mong ilaban, kumbaga ipusta, igapang, yung pagpipiloto, there will come a point na, syempre, hindi naman consistent yung natin, yung ating finances. Kung consistent, very good. Okay sa inyo yun, no? Pero kung fluctuating yan, mahihirapan talaga. Gapang talaga kung gapang. In my case, hindi na nadaan sa gapang. Na talaga suko na talaga. Pero hindi naman ako doon. I have nothing against. Very thankful ako sa parents ko na iparanas nila sa akin na magpapalipad ng eroplano. At very thankful ako doon. Dahil, kung hindi naman dahil sa experience na yun, ay wala ako sa estado ko ngayon. Alright. Ay, may question dito na nako-convert po ba ang CAAP license sa Middle East, Sir Nat? Yes. Nako-convert siya. In my case, though FAA yung naging license ko prior sa GACA license dito sa Saudi Arabia. So, kahit may flight dispatcher license ka ng ibang bansa, pwedeng ma-convert yon sa license dito. So, when I say convert, hindi yan yung basta lang na GACA, meron akong flight dispatcher license. Qualified na ako for GACA license. Hindi ganon, no? So, ang advantage lang, yung conversion, ang ibig sabihin lang nun, kapag may prior license ka, tapos dito ka sa Saudi magtatrabaho, is that hindi mo na kailangan dumaan pa ulit sa dispatch school. Kasi dito sa Saudi, para ka maging dispatcher, isang way lang, no? Is to dapat dumaan ka ng flight dispatch school. So, kapag may prior license ka na, ma-waive na yon, diretso ka na agad exam. So, ang exam is written and oral practical exam. May question dito, no? Sir, sa PhilS ka ba hanggang flying stage, libre ba? O may need ka pa bayaran? Unfortunately, no, I don't have that much information regarding sa BSAT ng PhilS ka. Pero ang sure doon is yung flying is dahil scholar ka nga, yung pinakamahal na expense mo for flying, which is the flight training, is provided na sa'yo. So, wala ka nang babayaran doon. Siguro mga babayaran mo na lang is mga projects, ganyan, mga baon, ganun, pamasahe. Pero yung tuition, flight training, sa pagkakaalam ko ay provided ni PhilS ka. Ano pong masasabi ninyo sa CAAP exam ng flight dispatch? Mahirap. Lahat naman ng exam, mahirap Mahirap kung hindi ka nag-aral. Yan.
Yan naman ang masasabi ko sa mga exams na yan. So, well, may advantage eh. May advantage yung style ng CAAP exams na per subject. Kasi, at least focused ka sa pagre-review ng particular subject na yun. Diba? Compared sa exams dito sa GACA, sa Saudi, and sa FAA, na isang beses ka nga lang mag-e-exam. Pero, nakaano naman dun lahat. Sama-sama na dun. Yung 3,500 questions na yun, i-compress na yun sa 80 lang. Tapos, dapat ang passing mo dun ay 65? Tama ba? Hindi ko matandaan eh. O 60, something gano'n. No? So, yun yung pros and cons ng exams. No? Yung sa CAAP, tingin ko okay yun, no? Yung na per subject. At least may focus ka every exam. Mapaghahandaan mo pa. Okay din yung ginagawa nila. I'm not sure if until now it's still the same na hindi naman kailangan na isang araw ka mag-exam. So pwede mo siyang hati-hatiin. So yes, that's yun yung masasabi ko sa CAAP exam. Thank you, Sir Pogi. You're welcome. Ma'am, ganda. Narinig ko siguro ni Madam na hindi po ako captain. Tawag niyo na po sa akin Pogi. Kapal ng mukha ko. Anyway, daming gusto maging piloto, no? Bala ko pong mag-aral pilot. May chance po ba yung person with comorbidity? Ano ba ibig sabihin ng comorbidity? Sige, i-check ko lang po sandali. Simultaneous presence of two or more diseases or medical conditions in a patient. A disease and medical condition are simultaneously present with another or others in a patient. Okay. So, pagdating naman po sa health requirements for pilots, I can say na mahigpit din po talaga sila dyan. Sa eyesight, 20/20, okay lang kahit may salamin, basta ma-achieve yung 20/20 vision, basta hindi colorblind. So, pagpipilota po ito dapat hindi ka colorblind. Tapos, syempre, kasi merong kasama po sa kasama sa application even for student pilots license yung physical health exam and also sa utak, ano ba tawag doon? Neuropsychological, yung ba yung tawag doon? Neuropsychological exam. Kasama din yan sa medical requirements ng pagpipiloto. So, yung question po ng comorbidity, to be honest po, hindi ko po kabisado yung na yan. I look it up po kung meron kasing guidelines yan sa PCAR about sa medical side, kung ano yung pwede, ano yung hindi pwede. I-check ko po, mas mabuti kung i-message nyo rin po or i-PM nyo na lang po sa akin yung specific disease na meron kayo. Tapos i-check po natin yan sa PCAR, sa Civil Air Regulations, para ma-double check po natin kung pwede po yan sa pagpapilot. Alright. Anong opportunities sa airline management after BSAT? Kung sa airline management naman, yung patungkol sa safety, meron kasing department na safety ang nila, yung about safety systems, about safety management, yung kanilang ginagawa. Isang option yun. Tapos, pwede rin after BSAT or any other aviation related course, kung flexible naman kayo, pasok kayo ng passenger service agent, o kaya yung ramp agent, o kaya cargo agent. Ito yung, for me, tatlong entry-level jobs sa aviation na mabilis ang, di ko naman masabing madali makapasok, pero very available. Kasi nakikita ko lagi sa PAGS or sa MIA Score, lagi sila nagpo-post ng hiring for passenger service agent. Magandang experience yan to build on. Kasi ang importante naman, magkaroon ka talaga ng experience sa aviation. Tapos yan na yung panglalaban mo. Kapag dumating yung opportunity na mag-open yung mga flight dispatch jobs, o at least meron kang panlaban, meron kang edge
sa lahat ng mga nag-a-apply sa sa posisyon na 'yon. Kasi kung for me kasi nag-i-interview na rin naman ako ng mga applicants dito sa Saudi for flight dispatchers din. Isa sa mga parang okay for me is yung meron talagang prior work experience. Kahit hindi related sa sa dispatch. Mas okay sa akin 'yun. Kumbaga may plus points na sa akin 'yun kaysa yung fresh from the school tapos mag-apply agad as dispatch na walang ka-work experience. Medyo tayo dyan. Medyo hindi sa akin okay yun. Pero depende naman yun syempre, di ba? Pero ang what I want to say is may plus points na sa akin agad kapag mayroong work experience. Kahit hindi yan dispatch related, mas okay kung galing airport operations, di ba? Ramp agent, yun nga yung passenger service agent or yung cargo. Alright. Tanong ni Yubin, no? Kuya, pag may tattoo ba, pwede maging piloto? Yung pagkakaroon ng tattoo naman yan, I believe it depends on the airline, no? Airline policies. Siyempre, ang bawat airline or bawat company, meron yang ina-uphold na brand image. Ngayon, kung para sa kumpanya na yon, off sa kanila, na makita yung piloto nila na may visible tattoos, siguro hindi yun pwede. Pero kung yung tattoo naman is naka-conceal, kunwari, ang usual na pilot uniform is, kung hindi yan na long sleeve, so hanggang dito lang, no? So kung yung tattoo mo naman is natatakpan ng damit, I can see no problem on that. But that's just me, no? So again, depende sa airline company yan. Tapos kung yung, kunwari, nasa labas nga yung tattoo mo, pero maliit lang naman maliit na tattoo lang naman. Siguro wala namang problema doon. But again, so every airline company, every aviation company has its own preferences and policies regarding that. Okay. So may question tayo ulit. Ano pong software gamit ninyo to make operational flight plan and weight and balance, Sir Nat? Okay. Currently, ang ginagamit namin ay 4Flight. 4Flight, that's Jeppesen company. Boeing company? Boeing, sorry. So, 4Flight. But before, nagkaroon ako ng experience sa PPS. Tapos, sa Lao Airlines, ang gamit namin doon ay Navtech. Ngayon, NavBlue ng pangalan ngayon. And then, sa Philippine Airlines naman, ang gamit namin doon ay Jeppesen Jeppesen Jet Planner. Yan. So, yun yung mga flight planning software. Alright, so, nakarami tayo ng tanong-sagutan. At maraming salamat po sa mga questions ninyo. Stay tuned na lang po sa aking mga socials dito sa TikTok, Flight Dispatcher Nat. Meron po tayong account din sa Blue App. Blue App yung tinatawag nila. Hindi ko alam bakit Blue App yung tinatawag nila. Bawal ba sabihin yun? Sige, yun na lang, Blue App, ganyan. Flight Dispatcher Nat din ako doon. Tapos sa Orange App, yung app na may camera sa logo nito. Yan, meron din tayong account doon. At syempre sa YT din. Yan, sa red play button. Yan, may account din tayo doon. Flight Dispatcher Nat on all those platforms. Follow niyo po ako doon. Subscribe kayo. And I hope to be of service pa sa lahat ng mga questions ninyo in the future. Okay, but for now, maraming salamat po sa pagsama sa live natin. Aviation is a good career, no, para sa lahat ng may gusto talaga sa eroplano. Kung kayo po ay half-hearted na papasok sa career na ito, mahirap po talaga kung sa mahirap. Pero kung gusto niyo talaga yung eroplano talaga, hindi mismo yung pagpipiloto. Eroplano, importante yun. Yung eroplano ang gusto ninyo. Kahit mahirap, hindi niyo na yan mararamdaman. Hanggang sa ma-reach nyo na yung later part ng inyong career na doon talaga kayo kukubra sa mga naipundar nyo sa umpisa. Yan. Okay. So maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Send me a personal message if you want. Okay lang din po yan sa mga questions ninyo. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Ako po si Nat Pelicano, isang flight dispatcher. Safe flight po sa inyong lahat.